Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, March 10, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Ex-President Duterte, nakahanda oras na magbaba ng arresto warrant ang ICC. Paalala ng Malacanang sa Duterte supporters, kalma lang. Mag-inang papuntang Vietnam, biktima ng umano'y tanim bala sa NAIA. 3 transport security personnel siniba. Mahigit pisong bawas presyo sa produktong petrolyo, ipatutupad sa Martes. Vlogger na nag-ala kuhol sa gitna ng Cebu Highway, hinahanap na ng Highway Patrol Group. Sa showbiz, Judy Ann Santos, Best Actress sa Film Festival sa Portugal. At Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition nagsimula na. Bagong housemates ipinakilala. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Iginigiit ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakahanda siyang magpaaresto at magpakulong kung totoo ang mga ugong na may Interpol Red Notice na laban sa kanya. Kaugnay ito sa posibleng kaso ng Crimes Against Humanity. Pinapakalma naman ng Malacanang ang mga taga-suporta ng dating Pangulo, pero iginiit na nakahanda ang gobyernong gampanan ang tungkulin nito. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga Ito ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Hong Kong nitong linggo kasabay ng kampanya para sa senatorial candidates ng PDP laban. Giit ni Duterte kung totoo mang may arrest warrant laban sa kanya dahil sa madugong war on drugs, hindi siya matitinag. Tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Kumalat ang mga larawan ng batalyon ng mga pulis sa Davao Airport na palaisipan kung ito ay upang arestuhin ang dating Pangulo pag-uwi niya mula sa Hong Kong. Nilinaw ng Malacanang na wala pang notice mula sa Interpol pero hindi tatalikuran ng bansa ang anumang hiling ng Interpol. Handa naman po ang law enforcement agencies natin kung ano po ang sinasabi ng batas. Ayon naman sa Department of Justice, kailangan pang dumaan sa evaluation ang anumang hiling ng Interpol. Dahil nag-sign po tayo sa international agreement na yan, we are bound to oblige and to respect that. No? So, if ever may request po sila... Iginiit ng Philippine National Police na nakahanda ang ahensya oras na makipag-ugnayan ng Interpol at tiniyak na dadaan ito sa tamang proseso. Sinasabing may mga 7,000 na readily or at least deployed na for purposes of serving this warrant. Wala pa po tayo sa ganung estado. Yung mga movement po ng ating mga kapulisan doon is just part of the simulation exercise and relating po sa kanilang security preparation for Davao. Paalala ng palasyo sa Duterte supporters. Ang sinabi pa niya, tomorrow, bukas na bukas din kung gusto niyo mag-imbestiga. And if you will put me in prison, I will rather rot in jail. So, kaya po yung mga kababayan natin dapat mag-relax dahil hiling po ito mismo ng dating Pangulong Duterte. Paalala ng gobyerno, nananatiling signatory ang Pilipinas ng Interpol at anumang request nito ay dadaan sa PNP, Bureau of Immigration at NBI. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Inanunsyo ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nakatakdang bumalik ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Martes, March 11. Ito ay matapos ang pasasalamat kay PRRD sa Hong Kong nitong linggo kasabay ng kampanya para sa senatorial candidates ng PDP at sa gitna ng usap-usapang warrant of arrest na inihain ng ICC o Interpol. Inaasahan ang kanyang pagdating sa NAIA Terminal 3 lula ng Cathay Pacific bandang alas 4:30 Martes ng hapon. Ibinalik ng Malacanang ang pasaring ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng naging pahayag ng bise na hindi na siya mag-e-endorso ng kandidato dahil minsan naanya siyang na-scam at nabudol, partikular na sa Uniteam Tandem. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang Administrasyong Marcos Jr. pa ang tila naloko. Hindi anya nakita ng Pangulo ang mga isyung makakadikit ng bise, katulad ng 125 million peso confidential fund na nagasta sa loob lamang ng 11 araw. Kung na-scam po siya ng Uniteam, is it not the other way around? Hindi po lahat ng ginawa ng dating administrasyon ay susundin ng pikit mata ng Pangulo. Sinibak sa pwesto ang 3 tauhan ng Office of Transport Security sa NAIA matapos masangkot sa umano'y insidente ng tanim bala. Ang biktima, isang 69-year-old na babaeng pasahero na bibiyaheng patungong Vietnam. Ipinagutos naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pag-review sa security protocols sa airport nang hindi na maulit ang ganitong insidente. May balitang A to Z si Ace Cruz. Bala? Picturean mo nga. Bala? Saan dito bala? Wala naman. Cellphone video yan ng mag-inang palipad ng Vietnam mula sa NAIA Terminal 3 noong March 6. Sa post ng 69-year-old na biyaherong si Ruth Adel, malapit na silang mag-board ng eroplano nang lapitan sila ng ilang tauhan ng Office of Transportation Security o OTS. May anting-anting na baso ng bala umano sa kanyang bag na nakita sa x-ray machine. Nagtaka ang pasahero lalo't nakadaan na sila ng security screening. Dahilan para muntik nang hindi makalis ng bansa ang mag-ina. Sobra yung abala ginawa nyo. Dahil sa insidente, sinibak na ni Transportation Secretary Vince Dizon ang 3 OTS personnel. No, and the appropriate investigations will be conducted and the proper administrative charges will be filed after the investigation has been conducted. Inatasan ni Dizon ng Airport Authority at OTS na reviewin ang kanilang security protocols. Dekada na lumipas mula ng umalingaw ang isyu ng tanim bala sa iba't ibang paliparan sa ating bansa. Ito yung paglalagay ng bala sa bag o mga bagahe ng sinumang pasahero mula sa iba't ibang security personnel kung saan doon sila sisitahin at doon na magsisimula ang pangingikil. Ayon sa OTS, bagamat ongoing pang investigasyon, malinaw na may lapses sa operasyon na naturang mga tauhan. Ang sinasabi po ng ating mga personnel ay nagmamadaling kunin ng pasahero yung bagahe nila. So kahit nung may na-detect sila na mukhang basyo o bala dun sa x-ray, nung tiningnan nila ay nakuha na nung pasahero, ay supposedly ang SOP ay doon mismo yung physical check. So may pagkukulang rin po talaga ang ating mga tao. Dahil hinabol pa po nila doon sa boarding gate at hindi po nila sigurado kung sino po yung pasahero at anong bagahe ang involved. Personal na humingi ng paumanhin si Dizon sa pasahero na magkausap sila sa telepono. Kami po ay nag-apologize pero kami po ay nagsasabi sa inyo na from now on, hindi ho talaga namin papayagan na may mangyaring ganito. Binalaan naman ni Dizon ang lahat ng mga kawani ng maging profesional sa trabaho para hindi matulad sa mga sinibak ng mga tauhan na posibleng maharap sa kasong administratibo. Maglalagay na rin ng hotline para mabilis na makapagsumbong ang mga biyahero ukol sa anumang insidente. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.
Ipapaimbestiga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation ang umano'y muling paglitaw ng tanimbala scam sa Ninoy Aquino International Airport ayon sa Malacanang. Sa press briefing ngayong Lunes, sinabi ni Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na tatanggalin sa serbisyo ang sinumang mapatutunayang sangkot sa insidente. Anya, hindi ito papayagan ng Pangulo, lalo na kung turista o kapwa Pilipino ang nabiktima, kaya nararapat lang na may managot. Pagdidiin pa ni Castro, maghihintay muna ang Pangulo ng resulta ng investigasyon bago magbigay ng pahayag. Kapag ka po ganyan may nangyayaring anomalya, hindi po ito pinapalagpas ng Pangulo. Lagi po ito sinasabihan kung sino man po yung pinaka-head ng agency na kung dapat magkaroon ng investigasyong maagaran, dapat gawin po at dapat bigyan ng solusyon ang anumang issues o problema. Samantala, kinastigo naman ni Secretary Dizon ang nangyaring brownout nitong linggo ng umaga sa ilang terminal ng NAIA. Sa datos ng Manila International Airport Authority, nagsimula ang brownout sa Terminal 1 bandang alas 7:40 ng umaga at tumagal ng 5 minuto. 20 minutes naman ang tinagal ng brownout sa Terminal 2 habang 1 minuto ang sa Terminal 3. Tiniyak ng NIA na tinututukan ng private contractor ng NAIA ang issue sa pagtitiyak ng maayos at matatag na supply ng kuryente para hindi maantala ang ilang serbisyo at flights sa paliparan. Dapat yan, pagka nagkaroon ng power outage, the generator has to kick in immediately. Dapat yan, walang 1 minuto. Kick up na yan, magkakaroon na ulit. So, unacceptable yung 5 minutes, unacceptable lalo na yung sa Terminal 2 na mahigit 20 minutos. Patuloy pa rin po na nakakaapekto ang mainit na hangin na galing karagatang Pasipiko o yung tinatawag na easterlies sa malaking bahagi ng bansa. Makararanas ng pagulan, pagkulog at pagkidlat ngayong gabi ang Aurora Province, Quezon, Camarines Norte at Sur, Catanduanes at maging sa bahagi ng Albay. Habang may mga pagambon naman sa Batanes at Babuyan Islands. Wala namang minomonitor ang Pag-asa na low pressure area o namumuong bagyo. Habang bukas, araw ng Martes, sinaasahan ng patuloy na paghina ng amihan. Magkakaroon naman ng maaliwalas na panahon dito sa Metro Manila at sa malaking bahagi ng bansa. Kaya patuloy na makapagtatala ng matataas na heat index. Kaya ingat po mga ka-A to Z. Ika nga sa internet speak, sobrang Latina. Pak na pak ang 69 candidates ng Miss Universe of Philippines sa kanilang evening glam photo shoots. Kanya-kanyang pasiklab ang mga beauty queens suot ang pangmalakasang gown na gawa ng mahuhusay na Pinoy fashion designers. Stand out sina Miss Universe Philippines Muntinlupa Teresita Sen Marquez o mas kilala bilang Winwin Marquez. Gayun din si Atiza Manalo ng Quezon Province, si Naloan Laguna Representative Ilana Aduana, Zoe Honeyman ng Quezon City, maging si Chelsea Fernandez ng Sultan Kudarat at Chanel Olive ng Nueva Ecija. Gaganapin ang Miss Universe Philippines Coronation Final sa May 24, 2025 kung saan lalaban naman ang ating queen sa 74th Miss Universe pageant na gaganapin sa Thailand sa Nobyembre. Abangan sa aming pagbabalik, vlogger na nagmalakohol sa gitna ng Cebu Highway. Hinahanap na ngayon ng Highway Patrol Group. At nanalong bagong Prime Minister ng Canada, kilalanin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Humingi na ng tawad ang vlogger na si Brian at agad na nagtungo ng personal sa Consolacion Police Station sa Cebu. Yan ay matapos na magdulot ng abala na nagsanhi ng mabagal na daloy na trapiko. Sa inilabas kasi niyang video, nakakostum siyang berdeng kuhol at humilata sa daan habang may mga dumaraang sasakyan. Ayon kay HPG-7 Chief Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, delikado ito at nakakaabala sa publiko. Depensa naman ng vlogger. Gumamit lang siya ng sound effects at inantabayanan ang tamang timing ng trapiko. Babala ngayon ng PNP, maaari siyang kasuhan dahil sa kanyang ginawa.
Good news para sa ating mga motorista, magkakaroon po ng bawas presyo sa produktong petrolyo simula po yan bukas o mamaya, March 11. Batay sa inilabas na presyo ng Department of Energy, may tapyas na 1 peso and 70 centavos sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 80 centavos naman sa kada litro ng kerosene, habang 90 sentimos ang bawas sa kada litro ng diesel. Ayon sa Oil Management Bureau, dulot ito ng pagtaas ng produksyon ng mga bansang may langis pagsapit ng Abril, maging ang issue sa kalakal sa US, China, Mexico at Canada. Umaaray ang mga pork retailers sa Metro Manila dahil sa umano'y pagkalugi sa tinitindang karneng baboy. Kasabayan ng pag-arangkada ng pagpapatupad ng maximum suggested retail price ng karneng baboy sa lahat ng palengke sa Kalakhang, Maynila. Ang tugon naman ng mga eksperto sa hog racing, alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Kinikwenta na ng pork retailer na si Nanay Elizabeth ang perang malulugi sa kanyang tindahan para sa kabuuang buwan ng Marso. Mula kasi sa dating 300 hanggang 480 pesos per kilo ng karning baboy, nakababa na ngayon sa 305 hanggang 350 pesos ang bentahan ng mga karning baboy sa lahat ng pork retail stores ng NEPA Q-Mart Wet Market, Quezon City, kabilang na ang kanyang tindahan. 305 pesos per kilo na lang ang presyo ng sabit ulo, habang nasa 350 pesos per kilo naman sa pigi at kasim, at 380 pesos ang per kilo sa liempo. Talaga lalapit kami talaga sa mga Bombay talaga para may bayad kami sa baboy namin. Ngayong araw din kasi, Lunes, March 10, umarangkada ang pagpapatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa karning baboy. Kasi binabayan nila 30 kagad lugi kami 20 doon. Wala na kami, may kita kami kaya lang kukunti. Peranggot na lang. Hindi namin kulang na. Kulang na sa mga pangaraw-araw namin yon. Tugon daw ito ng Department of Agriculture dahil sa epekto ng African Swine Fever sa mga alagang baboy. Kaya naman para sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kailangan raw dumiskarte ng pork retailers para sa pakikipagtawaran sa pork traders at pork deliveries para makamura at maiwasan ding malugi. Dapat kausapin nila yung nagdi-deliver na dapat from sabit ulo is may 50 pesos. Yun ang price going to retailer. Kasi ang computation yan is from farm gate 230 plus 65 to 70 yung delivery from farm to sabit ulo. Ibig sabihin natanggal na yung mga other parts ng waste. Dapat ibabala nila yung trader, yung nagpapahangos sa amin ng baboy. Doon muna mag-umpisa bago kami. Siyempre, pag binabaan nila kami ng mababa, magbababa kami ng presyo. Hindi, binabaan kami, wala pa man, di pa kami binabaan ng presyo ng baboy. Sa ngayon, hindi kabilang ang mga pork traders, supermarket at grocery stores sa MSRP dahil sa mas mahal na operating cost ayon sa DA. Nakatakda namang pag-aralan ng kagawaran ang pagpapatupad sa price adjustment sa karning baboy sa loob ng isang buwan. Yan ay para malaman kung talaga bang nakatulong ang MSRP sa gitna ng banta ng ASF. Balak din ipatupad ang Pork for All program sa mga kadiwa stores para sa mas murang bentahan ng presyo ng karning baboy sa mga consumer. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nagbigay ng 100,000 pisong pabuya ang Police Regional Office 3 sa makapagbibigay ng impormasyon para matunto ng suspect sa pagpatay sa 2 pulis sa Bocaue, Bulacan. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jean Fajardo, tuloy ang pursuit operation habang nakadetinan na ang nakatatandang kapatid ng tumakas na suspect na siyang target naman ng buy-bust operation. Nitong Sabado, namatay ang 2 pulis nang mauwi sa engkwentro ang buy-bust operation sa sitio Tugatog, Barangay Tambunong. Tiniyak naman ng PNP ang buong suporta at tulong sa pamilya ng 2 nasawing pulis, habang inaasahang bibisita si PNP Chief General Romel Marbil sa burol ng mga biktima. In fact, sa kanyang pagmamadali po, yung kanyang 45 na pinangpatay niya, na pinangbaril niya doon sa unang pulis na humabol sa kanya ay kakamadali, iwan niya yon at ang kinuha niya is yung baril ng pulis natin. Kaya sinasubject natin ngayon ito sa forensic investigation
ballistics at saka cross matching, baka nagamit na rin po itong baril na nahulog. Tinututulan ng Pilipinas ang pahayag ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na isa lamang umanong teatro na pinapalabas ng ibang bansa ang mga nangyayari sa West Philippine Sea. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, iginiit ng Pilipinas na isang malaya at soberanong bansa ito na gumagalaw ayon sa pambansang interes at kapakanan ng mga Pilipino. Binigyang diin din na hindi maaaring pagtakpan ng salita o analohiya ang tunay na issue kung saan walang habas na binabaliwala at nilalabag ang 1982 UNCLOS sa 2016 Arbitral Award. Nahalal na si dating Central Banker Mark Carney bilang bagong Prime Minister ng Canada matapos manalo sa laban para sa pamumuno ng ruling Liberal Party. Papalitan ni Carney si Justin Trudeau sa gitna ng trade war ng Canada at USA at papalapit na general elections. Tinalo ng 59-year-old former Central Banker si dating Finance Minister Chrystia Freeland ang kanyang pinakamahigpit na katunggali. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naitalaga ang isang leader na walang political background bilang punong ministro ng Canada. Habang gagamitin naman ni Carney ang kanyang kakayahan para patatagin ang ekonomiya at harapin ang mga taripa at banta ni US President Donald Trump sa exports ng Canada. Inudunsad ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang 7th PCCI Fun Run na gaganapin sa April 6 sa Philippine Army Grandstand sa Taguig City. Color Fun Run ang idaraos ngayong taon na bukas po sa publiko, partner companies at local PCCI members sa iba't ibang lugar sa bansa. 1 kilometer hanggang 10 kilometer distance ang pwedeng lahukan ng mga runner na pwede nang magparehistro. Idaragdagan nila sa taunang pondo ng PCCI na umaabot ng hanggang 3 million pesos ang kikitain ng proyekto na ilalaan naman sa iba't ibang corporate social responsibility programs gaya ng recovery programs ng maliliit na negosyo na naapektuhan ng sakuna. To rehabilitate yung mga nasirang mga negosyante, yung mga nasirang mga negosyo nila doon sa probinsya, so we help them to rebuild their businesses. Kasi yung mga tinatamaan ng bagyo, yung mga nababaha, yun, tinutulungan natin. Gagamit lang nito, income nito, to augment. PCCI raised the money. Dinadagdag lang namin ito. Kasi this won't be enough, even for one operation. Susunod, PBB Collab Edition, nagsimula na. Sino-sino nga ba ang pumasok sa bahay ni Kuya? Kilala niyo na ba? At sa showbiz pa rin, Judy Ann Santos muling nagwagi bilang mahusay na aktres. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. The long wait is over dahil ang pinakahihintay na Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition nagsimula na. Ipinakilala na rin ang kapamilya at kapuso housemates. Samantala, Judy Ann Santos wagi bilang Best Actress sa Portugal Film Festival. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lynn Garcia. Who will be the next big winner? Nagsimula na ang pinakabagong season ng iconic reality show sa Pilipinas, ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition nitong Linggo, March 9. Ipinakilala na in the world ang official housemates sa muling pagbubukas ng bahay ni Kuya, kung saan collab ang Kapuso Sparkle Stars at Star Magic Artist. Bida of course ang celebrities ng GMA7. Kabilang dyan sina Ashley Ortega, AZ Martinez, Will Ashley, Josh Ford, Charlie Fleming, Dustin Yu, Mika Salamanca at Michael Sager. All out din naman ang mga ABS-CBN kapamilya stars na sina AC Bonifacio, Esnir, Brent Manalo, Clarice De Guzman, River Joseph, Ralph De Leon at Kira Ballinger.
Maging ang vlogger at actress na si Ivana Alawi kasama rin na pumasok sa bahay ni Kuya bilang house guest. Sa pagpasok nila sa PBB House, kailangan nilang gawin at sundin ang mga task na ipapagawa ni Big Brother, kung saan masusubok ang kanilang talino, abilidad, pasensya at diskarte sa buhay. Itinuturing ang Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab na historical collaboration sa pagitan ng Kapuso Network at ABS-CBN bilang bahagi ng 20th anniversary ng PBB ngayong taon. Hosted by Sparkle artist Gabby Garcia and Mavi Legaspi. Of course, with the OG Kapamilya host Robbie Domingo, Bianca Gonzalez, Melay Cativeros, Kim Chu, Enchong D, and Alexa Ilacan. Good luck, new housemates! And the winner is... Judy Ann Samantala, muling pinatunayan ni Judy Ann Santos na pang-international ang husay at galing niya sa pag-arte. Wagi bilang Best Actress si Juday sa 45th Fantasporto Film Festival sa Portugal. Nakuha ni Juday ang pagkilala sa pinagbibidahan niyang pelikula na Espantajo na one of the entries ng Metro Manila Film Festival 2024 noong Disyembre. Sa Instagram, proud na ibinahagi ng aktres ang kanyang tagumpay na personal na tinanggap niya mismo ang pagkilala. Labis naman ang pasasalamat ni Juday sa lahat ng taong sumuporta sa kanya, kabilang na ang kanyang pamilya na nagbigay sa kanya ng inspirasyon. I would like to thank the jury, Fantasporto, for the recognition. It is with great pride and honor that I'm here to represent my country, which is the Philippines. To my husband and to my 3 children, they've always been my inspiration in every project I make. Congrats sa Direk Chito, Direk Chris, Atty. Georgie, and to all the cast and crew of Espantajo. Siyempre para sa atin to. Hindi naman ako makakarating dito kung hindi kayo kasama ko. So, to God be the glory. Congratulations, Juday! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa aktor at komedyanteng si Andy Griffith. Ang sabi niya, may sala man o wala ang isang tao. Ang batas at due process ang siyang magpapasya. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!